lupang hinirang, puno ng kahilingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang tumbay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Tinagpiang perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Great day everybody. Great day everybody. Welcome to Samba Pilipinas Online Station presents Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Kamusta po kayo? Aming mga listeners and sa mga viewers at mga kasama namin na nag-fellowship at nag-worship every Saturday 6 p.m. Philippine time dito sa ating online station ng Samba Pilipinas. And of course, tayo ngayon ay nagbabalik ngayong gabing ito and it's already 6:06 p.m. dito sa Pilipinas. Kamusta po kayo? I-type nyo na ang inyong mga testimonies kung meron man. Of course, laging may testimony tayo pagdating sa mga ginagawa ng Panginoong Diyos sa kanya-kanyang mga buhay natin. But we are happy that to be back here in our
Samba Pilipinas Online Station presents Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. And before we proceed with the reading of your comments down below, and maghahain na sa atin si Dad Elmer tonight. Alright, ayan. Yan, muli ay magandang gabi sa ating lahat, mga Samba Pilipinas. Welcome tayo sa ating Samba Pilipinas online station dito sa programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. At patuloy natin nakikita at natutunghayan ang mga bagay na sinasagawa ng Panginoon mula sa ating paniniwala, pagtitiwala, mula sa ating pananalangin at pananaghoy, ay patuloy natin nakikita ang kaganapan ng mga glorious words spoken of our beloved nation. Kaya naman tayo ay nakikilahok sa lahat ng bagay na ating kinocontribute ang anumang instruction ng Panginoon. Tayo bilang kabahagi ng kanyang katawan ay patuloy na nagiging tapat sa ating mga nakaatang na responsibilidad sa ating mga toka, ay nga mga Samba Pilipinas. Ano man yan, sabi nga ng ating awit ay sa bawat sigaw ng papuri, sa bawat pagsambang handog, sa bawat pagtaas ng kamay, sa bawat sigaw ng papuri ay may nangyayari. At kung kayo man ay nagtatrabaho, kayo man ay nag-aaral, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong kontribusyon sa pamamagitan ng tunay na pagsamba, na kung saan ang buhay ni Kristo ay nagmamanifesto sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa ating pamilya, sa ating sa edukasyon, sa gobyerno, of course, sa larangan ng negosyo, sa larangan ng sportsman yan, o anumang bagay ito na tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Pag tayo ay nag-aalay ng ating mga katawan, mga Samba Pilipinas, bilang buhay na handog sa ating Panginoon, at hinahayaan natin ang Kristo na nakatira sa atin, ang siyang gumamit ng ating mga katawan, ay merong katiyakan na may nangyayari, because in true worship, the life of Christ is manifesting. In true worship, things are being divinely done. In true worship, the life of God is physically present on earth through the bodily forms of those who are worshiping Him in spirit and in truth. Ito ang isa sa mga sandatang laan sa ating bayan, ang sandata ng tunay na pagsamba. Amen and amen. Pasensya na po kayo ngayon, nagkaroon tayo ng technical difficulty talaga with the mic, but then we are good to go. Maraming salamat for those na mga kasama na natin at nag-comment na dyan sa comment section below. Unang-una na dyan, of course, si Sander Ray Domingo. Great day po, Samba Pilipinas. Great day po, Samba Pilipinas. Sabi naman ni Ate Maylin Kim from South Korea. Si Ate Tess Aglia, great day po, Samba Pilipinas. Si Ate Tess German, great day po, Samba Pilipinas. Thank you for joining us tonight po.
from South Korea po si Sister Tess German. And also si Steph Joy, Samba Pilipinas na. Hashtag mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Sigaw na tayo, 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Ayan, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Sabi ni Sister Tess German. Actually, she is a pastora as well, di ba ba? Yes. Si Pastora Tess German po sa South Korea. Si Avela Bandas, day po, Samba Pilipinas. Si Tito Raymond Dampitan, great day po Samba. Great day po sa lahat, Samba Pilipinas. Hello there mga Samba Pilipinas. Sabi ni Pastora Nay Maluma Pantay. Si Fredlyn Hernan, great day po Samba Pilipinas. Si Kuya Pastor Ezekiel Nieto, yes, it's Samba Pilipinas time. Ayan, amen and amen po, sabi ni Pastora Tess German. At ganoon din ang kanyang tuklayan ni sa Ate Tess Menorca. Happy Sunday po kasama Pilipinas. At si Steph Joy, blessed and great po that Bishop Elmer Lutay Marana, Hazel Naimay, Ate Yuan Biacobi, and to all the Ipaneros, si Lizel. Great day po Samba Pilipinas, si Pastor Arnold Belina, great day po hashtag Samba Pilipinas, si Ate Tess Agliano, amen and amen po. Si Sander Ray, amen and amen po. Si Samuel Pinili, blessed din po mga kasamba Pilipinas. Amen po, sabi ni Pastor Arnold at ni Pastor Anaises Coliado. Amen, thank you Lord. Si Kuya Arvin Belen, great day po tayo Elmer and Samba Pilipinas family. Hello sa iyo Kuya. At nasa Tagaytay sila, I believe. At of course, si Pastor Nay Maliw magpatay, thank God. Salamat po Lord sa iyong pagpili sa amin upang sumamba sa iyo, sabi ni Kuya Brandon Tanawan. Amen and amen po, sabi ni Steph Joy at ni Pastora Rafaela Dampitan. Great day po sa mga Pilipinas. And of course, right now ay nagkakaroon ng youth camp ang ating family dyan sa Tagaytay City. And some of our young people in our church family ay uma-attend ngayon sa youth camp na yan. Yes. And I believe, ilan po tayo pa ang delegate natin? 11. We have 11 delegates. Nagkakaroon sila. Yan yung kaninang pasimula pa lamang, inaawit nila yung katulad ng mga agila, padating pa lamang, nagdadatingan pa lang yung mga delegates ng youth camp. Ayan. So, yan yung ganda ng lugar, no? Ayan, ganda yung lugar. Baka po tayo magano dyan. Ayan. Overnight yan. Overnight, yes. At kinabukasan ng anniversary. Happy anniversary, of course. Correct. Advance happy anniversary to the Bride of Jesus Christ International. Ayan, 39 years. Yeah, Ayan. 39. Church anniversary, the Bride of Jesus Christ. Hesed, God's steadfast love forever faithful. Ayan. So congratulations, malapit nang mag-40 ang of course ang ating mother church. Malapit nang mag-isang henerasyon na kung saan alam natin napakaraming mga bagay na sinagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng ministry ng The Bride of Jesus Christ. Of course, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Nagdiriwang din na ika-3 anibersaryo ang Ministries of the Bride of Jesus Christ sa Japan naman. Ayun, congratulations to our Reverend Tatay Bishop Joshua Mendieta, Nanay Clarice Mendieta and the family, and our church, ilan po? Third year anniversary ng ating The Bride of Jesus Christ International dyan sa Japan. Oo nga. So kanina po yun, pa? Kanina, oo. At of course, pupunta rin tayo sa this coming November naman. Pangilan po yun? Ang anniversary, may 35 yata, 36. Parang ganun po, no? So, dyan naman South yan Korea. sa South Korea this coming November 1. Tama ba? 1, Correct, no? November 1 po That's ngayong Sunday. taon. Alright, so makita-kita tayo dyan sa South Korea. Of course, we'll be attending the anniversary. And tayo ay magbabalik sa South Korea. Sabi ni Sir Lamberto Corpus, ang siglo kapag tumubo, hindi nahihinto. Sabi nga ni... Pamilyar yan Pamilyar sa ngayon sa yan. ating kababayan Talaga na naman. champion. Yes, kanina po ay talagang grabe ang kanyang naging emosyon because of the circumstances kanina ng kaninang laban niya kasi nga na-sprained ang kanyang right ankle. So, pero nanalo, naitawid niya yung laban kaya nung nanalo siya talaga sobra yung yung outburst of emotion. So congratulations sa ating kabayan. Saludo kami sa iyo. Of course, kay Alex nag-champion sa Ian. anak,
nag-champion siya na nakarang meron Hindi po ba yata natin tayo. na nung last time? Hindi. Hindi po Ayan pala, Kaya of course. Ayan, Ayan. nag-champion siya. Diyan yan sa Washington, D.C. That's her first WTA title. Correct. So, congratulations. It's history in the Last making. Saturday, pumasok pa lang siya ng semis noon nung ating... Oo nga po pala. Tama. So, Tuloy- siya na nga ang natanghal na kampyon. Correct. Tuloy-tuloy tayo nakikigalak at of course ang katapatan natin sa Diyos at katapatan sa buong lahing Pilipino na ating pinagdiriwang ang mga bagay na katulad nito sapagkat sa panahon na kung saan ay maraming mga sitwasyon ng ating bayan ay napakaganda na mayroong mga katulad ni Alex Ayala na kung saan ay nagbubuklod ang ating bayan. Alam naman natin na ang dahilan ng mga sitwasyon na negatibo sa ating bayang Pilipinas ay nagmula sa pagtataksil. Ito ay nagmula sa di pagkakaisa at kaya naman ang simbahan ay pinangungunahan na ang ating antipan natin sa Diyos at antipan sa bawat lahing kayumanggi ay kailangan walang utak na talangka yung crab mentality kundi bagkos tayo ay nakiki-rejoice, tayo ay nakikigalak, tayong lahat, buong bayang Pilipinas ay nagdiwang nung tanghaling kampyon ng ating kabayan na si Alex Ayala. Congratulations sa iyo, kabayan, kay Alex, and of course, ang buong mga Filipino community sa Washington, D.C. Actually, nagkakaroon ng problema ngayon. It's a good problem to the tennis community and sa mga promoter ng mga tours na yan kasi nga po ay dinadayo talaga ng mga Pinoy ang mga stadium nila. At sila ay nagugulat. Sabi na, it's first time that it had happened, yung mga ganong karami na mga nanonood ng tennis. And even the players they're beginning to be surprised, and some of them are even having mga reklamo kasi nga daw masyadong parang basketball na daw yung yung alam mo naman ng mga Pinoy. Kahit saan pumunta anak, home court ang Yun nangyayari. nga po ang home court advantage na nangyayari. Katulad ng isang kalaban niya, parang daw siya, nabigla siya kasi parang buong stadium kalaban niya. Yeah. Doon naglaban sila. Pero maganda anak ang pagkabasa sa realm ng spirit ni Pastor Glo Castro, na come from behind itong nangyaring pagkakampyon ni Alex Ayala, na mukhang parang matatalo na pero nailaban ito at yung second set, of course, inulan pa nga yun, inabot ng kinabukasan. And of course, nanalo siya ng second set at nung third set ay 6-0. And we are praying and declaring and believing the Lord na come from behind na tagumpay na mangyayari sa ating bayang Pilipinas hanggang makarating tayo sa pagkakampyon na kung saan ating mararating ang mga pinangako. What the Lord God has stored up for our beloved nation will be reached by our geographical nation called the Philippines. Amen and amen. All right. And of course, ay ilan lang yun sa mga magagandang balita natin for tonight. Pero mamaya natin babalikan yan. Let's sing our first song for tonight. This song is one of the songs included in Samba Pilipinas album. This song is called May Nangyayari. Sa bawat sigaw ng papuri, may nangyayari. May nangyayari. May nangyayari. Sa bawat palakpak na alay, may nangyayari.
nangyayari. Sa bawat pagtaas ng kamay, may nangyayari. May nangyayari. May nangyayari. Sa bawat pagsambang handog, may nangyayari. Ating gamitin lamang ang sandatang laan binigay ng Diyos sa ating bayan. Di kayang isipin ay kaya niyang gawin. May katiyakan, may nangyayari. May nangyayari. May nangyayari. Sa bawat sigaw ng papuri, may nangyayari. May nangyayari. May nangyayari. Sa bawat palakpak na alay, may nangyayari. May nangyayari. May nangyayari. Sa bawat pagtaas ng kamay, may nangyayari. May nangyayari. May nangyayari. Sa bawat pagsambang handog, may nangyayari. At hindi umitin lamang at sandatang laan binigay ng Diyos sa ating bayan. Ang di kayang isipin ay kaya niyang gawin. May katiyakan, may nangyayari. Ating gamitin lamang ang sandatang laan binigay ng Diyos sa ating bayan. Ang di kayang isipin ay kaya niyang gawin. May katiyakan, may nangyayari. May katiyakan, may nangyayari. May katiyakan, may nangyayari. Alright, may nangyayari sa ating mga isinasagawa mula sa ating Panginoon na kung saan ay ito ang imprenta ng tunay na pagsamba na kung saan ay we let the Lord our God use our bodily forms at sa bawat pagsigaw ng papuri, may nangyayari sa bawat palakpak na alay, may nangyayari sa bawat pagsambang handog ay may nangyayari mga kasamba Pilipinas. Kaya tayo ay patuloy na makilahok, makiambag sa lahat ng ating mga sinasagawa ay mayroong nangyayari. At nakita natin na ito ay mga sample ng mga nangyayari sa ating bayan sa larangan ng sports. Maging si EJ yata ay nakakuha ng gold medal. At Pang-apat na po yata niya yun this month na. And this past months. So, tuloy-tuloy po yun, si EJ Obiena. At meron pa po may isang grupo, nakalimutan ko po yung sport, pero meron pa rin sa billiards, may nag-champion din. And then yung sport po na isang grupo po yun, mga Pinoy, nag-champion din po sila. And there's this another one na winter naman yun. Sa Winter Olympics yata yun, parang ganun po. Gold din. Pero sabi nung parang daw po yun, self-sponsored.
May mga ganun eh. Of course, when you are starting something na hindi talaga familiar, of course, sa mga Pinoy po pa, di ba, basketball naman talaga ang Correct, kilala natin. And itong tennis, actually, ako po, matagal na ako nanonood ng tennis. At simula pa nung panahon nila mamait po, di ba pa? And of course, wala naman tayo talagang pambato sa tennis. Correct. But then, masarap kasi manood nun, specifically yung mga players talaga na mga top of the line. Like sila Roger Federer, sila Rafael Nadal, and of course sila Djokovic. Those are the top guys. And sa babae, of course, the Williams and si Sharapova. And then suddenly, biglang litaw itong kababayan natin. Kaya Pero nga. kasi napansin po natin pa yung ngayon na pag-angat niya. Pero sabi niya, she started at the age of 4 po ba pa? Simula ng bata. Bata parang 16 years of 17 years of training, parang ganun. Yung mga kanya mga sacrifices. Yes po. Pinadala pa siya sa training sa ibang bansa. 13 years old yata siya noon. Pero ang nakikita natin dito ay maganda magsimula sa bata. At kaya nga ang prinsipyo ng banal na kasulatan ay train up a child in the way they should go. When they grow old, they will not depart from it. Yes. Kaya nga inumpisahan natin ngayon ang mga bata at yung kabataan naman na event na ating sasagawa ay talagang ito'y patuloy na training in righteousness, training in obedience to the will of the Lord, to the instructions of God, na kung saan ay alam natin na dito nagsisimula ang lahat ng tagumpay sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen and amen po. And speaking of training up a child in the way they should go kanina, of course, last week kasi naparaan na po natin yung SBS na tinatawag po natin. At kanina, of course, meron po sila ulit. Umuulan nga kanina, pero hindi nagpaawat at nagpapigil ang mga kabataan na tinetrain ni Pastora Ella Dampitan. Ayan po sila. Yan. Andyan lang yan po, sa labas lang nitong room na Nasa pinagaga. receiving area sila Receiving area. na ating Ayan po sila. Marami ulit sila today. And of course, last week marami din po sila. Talagang congratulate natin ang mga exploits ng ating mga pastors, Samba Pilipinas pastors. Isa na dyan si Pastor Ella Dampitan. Congratulations. And really training up the child in the way they should go. It will bring them to their destiny in Christ. Alright. Maraming Yan ang ating salamat. pakikiambag, anak, para at alam natin na walang maliit na ambag sa nation building, anak. Yes. At ito ay mga munting mga bata na kapag nataniman ng salita ng Panginoon at natutong sumunod sa kalooban ng Diyos, we never know kung anong po pwedeng mangyari sa kanila, sapagkat alam natin sa isa sa mga nuggets natin nagsasabi, natural things that we are doing in obedience to the instructions of the Lord will give us supernatural results that even our minds cannot comprehend. Yes, amen and amen. And of course, those are part of the nuggets that it's being released, of course, continuously in your Facebook account pa and also in the Samba Pilipinas page. Yan po yun, the way to give glory to God. Ayan, yung mga bago na yan. At yung mga latest releases po ninyo. The way to give glory to God is to manifest The glory the of glory God. of God. At of course, yung dalawang artista dyan na Of course, model. anak, may contribution ng mga bata na sa bawat mga pag-smile-smile nila sa picture ay nakakasama sila na ating pagtatanim ng binhi na mga prinsipyo ng Panginoon, na mga salita ng Panginoon na ating mga itinatanim sa pamamagitan ng anuman larangan, maging ito man ay sa social media, katulad ng mga bagay na ito. Alam natin may nangyayari, at of course sa atmosphere na kinecreate ng Panginoon Diyos sa ating bayan, ang bawat kontribusyon. Nanonood ako ng weather report. Ang bagyo pala ay nabubuo sa mga atmosphere, sa mga iba-ibang sangkap, na kung saan ito ay kapag nagkatagpo-tagpo ay mabubuo ang isang bagyo. Yes. Isang bagyo, At ang nakita ko dito ay kapag nagkakaroon, ang lahat ng ating contribution, mga atmosphere na merong kinikreate tayo sa pamamagitan ng pag-create ng mga events na
mga spiritual events, mga even in the natural things that we are doing in obedience to the instructions of the Lord, sa prinsipyo ng Panginoon, ay alam natin na ito ay parang mga sangkap, para mabuo ang isang bagyo, at dumating ang time na bumagyo ng pagkilos ng Diyos dito sa ating bayang Pilipinas. Yes. Kasama natin, kanina si Sir Lambert, meron siyang pinadalang video na nakita ko na yung kanyang apo na si Ezekiel ay kumakain ng gulay mag-isa eh. Bata pa yun. Wala pa, nag 1 year na ba si Ezekiel? Wala pa. Wala pa yatang 1 year. Pero ika nga ni Ezekiel ay sa bawat pagkain ng gulay, may nangyayari. Amen. Ang bilis pala si Ezekiel. Talaga alam niyo po yung mga Ezekiel mahilig sa gulay. Mahilig yan sa gulay. Hindi, actually, si Cody at Yuan talaga mahilig po sila sa gulay ng mga bata sila. Si Yuan nga po hanggang first year college pa, puro patatas lang kinakain nito. Kaya, of course, ang mga grupo ng mga CBJ Yes. ay talaga yung kanilang dimensyon sa larangan ng pagkakaroon ng mga produce ng mga Agriculture, meron po sila, di ba? Agriculture, BetMed, mga Food tech. professionals Yeah, mga food. na napapagraduate diyan, ay nagkakaroon din sila ng mga, of course, ng mga businesses na tinatayo. Yes. Na alam natin sa pagninegosyo ay may nangyayari. Amen. Sa pagiging professional, may contribution, may nangyayari. And Yes. of course, Ganda grabe. po nung sinabi niyong illustration kanina. Kasi yun, doon mo makikita na talagang walang maliit na ambag. And you Correct. just continue and be faithful in doing your God-given assignment. Maliit man o malaki sa paningin mo, ito ay makaka-contribute sa pagbuo ng bagyo na ating binubuo. Bagyo, ito hindi something destructive. Bagyo ng galaw ng Diyos. Yan. Bagyo ng galaw ng Diyos. So, amen and amen. Great day po, SP team. May nangyayari, sabi ni Pastor Joshua Magpantay. May katiyakang may nangyayari. Thank you po, Lord, sabi ni Sandra Ray. May nangyayari, sabi naman natin Maylin Kim. And by the way, advance happy birthday to you, Ate Maylin. Ayan, happy birthday in advance. August 10 ang August kanyang birthday. 10. Batiin mo, Iwan. Batiin mo nag-sponsor muna. siya na. Siya ang sponsor natin for tonight. Palakpakan Ayan, naman dyan. ayan. Batiin mo siya ng Maraming Korean. salamat. One win. Yan, alright. At andyan din of course ang ating Reverend Tay Ray Beha. Magandang gabi, Tay Bishop Elmer. At sa buong Samba Pilipinas family, mabuhay. Ayan, magandang gabi sa ating pamilya dyan sa lugar ng Bukidnon. Yan, hello po sa inyo, Tay Hello, Ray. maraming salamat Nay sa inyong Tata. pagsama. At sa lahat ng mga Of course, si family natin. Pastor Tay Bien, nung nakaraan, habang may session daw Oo siya, nga. ay session ng Dialysis. dialysis talaga namang na-energize siya Kaya, of course, sabi nga natin na siya ay kasama natin nung nagsisimula tayo sa Samba Pilipinas at ngayon ay anak, parating na ang ating isang dekada. Uy, This palapit na po coming ng palapit. Next September month na to. 11. Of course, right now it's August na. So, bare months na next month. At kasabay ng of course, ng pagsi-celebrate natin every time na dumarating ang September. Kasabay po nito ang totoong pagsilip ni Jose Marichan. Oo nga. Ayan ang palatandaan Bare natin months na na Samba Pilipinas month na. Sandikada na. Ayun, 10 ng years. Samba. Pilipinas at marami tayong Thanksgiving offerings na ito rin naman ay nagmula sa Kanya na ating babalik sa Kanya ang mga tagumpay na Kanya ipinagkaloob. At of course, papasok tayo sa ikadalawang dekada. Yes. At umpisa natin ang pangalawang dekada sa kumpas na kung saan ay Kanyang sinabi sa atin na Samba Pilipinas, sandikada, ang ating tema ay certified. Yan. Certified to engage, certified to occupy, and of course, we have reached certain level of training. We have finished, certain level of training, and of course, we have received development na kung saan ay
we are prepared for the next level of function, for the next set of instructions. At alam natin sa lahat ng instruction, ito man ay nakita natin na very natural kapag ating sinasagawa. Ito ay nagre-resulta ng mga supernatural victories. Amen and amen. May nangyayari sa lahat ng mga nangyayari. Thank you, Lord, sabi ni Tito Raymond Dampitan. Ayan, and Tita Maris naman, amen po. Amen, sabi ni Tito Raymond, si Ate Tess, ganun din. Ate Tess Agliam, and si Maria Suaco, amen. Ayan, si Ate Ella Nacion, amen. From Malaysia naman si Ate Ella, Sister Ella. And of course, si Pastor Anay Malumag Pantay, yes. Yes po, amen po, sabi naman ni Sander Ray and ni Steph Joy. God bless Samba Pilipinas, sabi ni Sister Ella from Malaysia po yan. Maraming salamat. And sabi ni Pastora Nay Maria Esponilla, great day po Samba Pilipinas family. At si Pastora Steph May Pablo, ganun din. Thank you Lord, advance happy birthday po. Advance happy birthday, Maylin anak, sabi ni Pastora Nay Malu. Thank you po. And good evening po sa lahat, sabi ni Sister Ella. Sumagot si Ate Maylin, ay yuwan ng Korean. Sabi niya, ano ba to? Igo Almayo, sabi ni Ate Maylin. Sarang haye. Amen? Yuan, basahin mo nga One Wheel kung kaya mo. Ayan, at of course, si Sandra Ray, ayan, kinukuha pa talaga ni Yuan ng, meron naman siya dun live. Ano yan? Magano? Thank you. Syempre, yun ang sagot dyan, binati mo eh. So, sa Korean nga, ano yan? Mukhang sa South Korea, no? Mukhang Korea feels na tayo ngayon. Yun, ano? malapit na po yun eh. Talaga Nararamdaman na natin. By the grace of God ay makabalik tayo, ano? At Pero pa ngayon po nakakaramdam sila ng ng heat wave ngayon. So Oo nga. they're asking for prayers dun sa South Korea ngayon. we So declared God's protection, God's intervention, and God's move, ano? Para sa sitwasyon na dinadaanan ng South Korea ngayon, in particular, especially ang ating mga kapatid, Yes. no, mga kapatiran, mga kapwa Pilipino, at of course, ang buong lahi ng South Korea. Kaya we are declaring, in the name of the Lord Jesus, that they will be protected. They will be receiving the intervention of the movings of God upon their nation. amen and amen. So pagpalahid po kayo ng proteksyon ng ating Panginoong Diyos, and we are going to see you this coming October to November. We're excited. Sana naman hindi na mainit ng mga panahon na yun. Malamang sa malamang Kakabalik yun. na rin Kung yan pa. October, Kabalik na rin po yan. So, Baka yan na. naman gumrabi ang lamig. Oo nga po. So, naghahanda na rin actually ng mga isusuot si Pastora Cecil. At actually, nag-ano na siya ng mga kanya mga mga jacket at so on and so forth. By the way, of course, ay nag-birthday pa si Ate Lynn, isa sa ating mga talagang faithful na part ng ating church family. Belated happy birthday po. And before we proceed, Ate Lynn, happy birthday po sa inyo. And before we proceed pa with our program for tonight, Ate Yuan will be singing one song. Ang title po nito ay Awesome Presence. Just to feel
Napakagandang God-given song, ano? English and Tagalog version, Awesome Presence. Punuin ng presensya mo. Ano? At alam natin na yan ang patuloy nating minimithi at pinapanalangin at yan ang patuloy nating mararanasan dito sa ating bayang Pilipinas. At of course, nakita natin ang patuloy na sabi nga ni Sir Lambert, ano, na nabasa niya siguro yun nasa Malamang po yun. ano sa Likod ng sombrero. pag lumago, Di hindi nahihinto. Ayan, at of course, tuloy-tuloy ang paglago ng galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Hindi ito maaawat, hindi ito mapipigil. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa ating pakikilahok. Of course, ang nangyayaring youth camp yan sa lugar ng Tagaytay, of course, ito ay may kinalaman sa mga kabataan na talagang gusto natin na magkaroon ng imprenta ng mga pagkilos ng Diyos. Katulad din anak ng isasagawa natin na kabataan naman Yes. events, ano, na kung saan ay meron na anak na ano, Meron na di ba? po. Actually, yung kabataan naman event, meron na pong dalawa. One in Tarlac, they are going to try to set the event this coming November. Yes. So most likely po yung November niyan, mga third week pataas na po yan. Correct. And then another one is dyan po sa Aurora. At this day, Saturday po ngayon, ano? Oh. Ngayon po magkakaroon sila ng meeting about it, and they're going to try to set it. Hindi ko pa po alam kung ano mapagmimitingan nilang date, pero Correct. ngayon taon din po yon. Finalize And to yung date. finalize po yung date nyon. Of course, siguro makatatlo ka anak, ano, sapagkat sa lugar ng Cavite ay Yun nga po eh. magsiset up Kung tayo. kaya dyan. po doon sa, of course, our families there. At yan po, kabataan naman, Soundtrack for Nation Building. And kasama ko, of course, ang ating UNAS band, the Correct. next, engaging with the next generation. Parang kanina po, bago tayo mag-live dito, nagkaroon po tayo ng live natin sa TikTok because Correct, we're doing live dyan po sa TikTok. So sa mga ilan Ganda. sa inyo na meron po mga TikTok account, please support and follow Sir Mark M dyan po sa TikTok. Yan po yung live Yan natin kanina. no? And we were able to engage and have a reach of 5,000 viewers plus. now. Yung reach po natin pa, yung viewers, umabot ng 5,000. And yan po ay isang platform na very powerful and very influencing. Yan po ay pwede natin talaga magamit, and if we can use it right, talagang pagpapalain ni Lord yan. Sir Mark M, yan po ang pangalan ng ating TikTok account. You can follow that because every day ay nagla-live po ako dyan, but every Saturday, special po yan kasi kasama natin ang ating banda. So kanina po, maganda ang kinalabasan yan. Siyempre anak ay patuloy na ito ay bahagi ng paglago ng portion na meron ka na kung saan ito yung godly music, ay mga God-given songs na i-release dito. And of course, alam natin na ito yung mga nagtataglay na mga prinsipyo ng banal na kasulatan at ang mga obserbasyon na nakikita natin, ano, yung mga preceding word, mga instructions na meron, mga story, mga history, at of course, mga nagaganap, mga kaganapan, current events na nangyayari sa ating bayan na ilalagay sa mga awitin. Amen. Sabi nga ni Bishop Ernie Cabtalan Jr. pa. Amen daw. Ayan. Hello po sa inyo, Bishop Ernie, dyan po sa Cavite, no? Pag nagkaroon kanya anak sa Cavite ng kabataan naman, of course, ay kasangga natin yan. Yes, mga of course. Katipanero yan, yung grupo ni Bishop Ernie. Yes po, ayan. Bishop Ernie, send po tayo dyan ng kabataan naman event dyan po sa South. And hopefully and believing that you and your flock will be able to join us po. Maraming salamat. Correct. And of course, si Ate Tess Minorca, amen po, may nangyayari. Thank you po, Lord, sa presensya mo, sabi naman ni Sandra Ray. Amen, thank you, Lord. May sinabi si Ate Maylin pa, autumn na po,
September to November, sabi ni Ate malamig na Maylin. yan. So malamig Kaya na yan. Anak, tuloy-tuloy ang mga pagbo-blossom, paglago, ika nga, ng mga arms ng Samba Pilipinas. Ano? Ang UNAS, of course, sa Godly Music, of course, ang ating SODSO, para sa Godly Finances. Yes. At of course, Yan ang ating kumpanya. And by the way pa, yung nabanggit po pa natin last week, yung ginamit po kasi ng Church of God, ang ating Sodso Cafe. Nabanggit na po natin yun. Hindi yata. Parang hindi pa po, ano? Pero last, hindi ko po kasi alam yung specific date. Pero yung sa Sodso Cafe po natin, yan po ay ginamit ng Church of God, Church Dasma. Maraming salamat po. Yung marketing department po yata nila yon. Hindi ko po alam kung marketing department nga ba yon. Pero they were able to use our facility. Maraming salamat to COG Dasmariñas. And I believe, kasi siguro pa nakita nila kayo na ginamit ko din yung facility ginamit nila. natin yung hotel niya. Kasi Nung nag-hotel nandun kayo kami. doon at Doon naligo kami pa kayo. nag-stay sa hotel ng COG Church po, of no? God. Ayan. Kaya napakaganda ng kanilang church at ng kanilang hotel. Yes, and I believe pa they were able to enjoy our place. Cozy daw to, and they took pictures even Kaya nga. outside and with the food as well. Kasi po maganda po yung Sodso, alam nyo, Yung kapag Sodso nag-rent Eatery. kayo doon for meeting pa, meron pong free unlimited coffee na yun. Oo Brewed nga. coffee ha. And of course, cafe yon. Marami tayong available na food doon. Nga. And paangat talaga, nakakatuwa ang Sodso. Of Kaya course, nga, this coming September pa, we are going to have a big event Sa Davao. sa Davao City Ayan. by Ayan, anak, Sodso ang and Sodso. LibGB. Ayan yun po yun, yung study and work. Yan po ang aming cafe. Wow, tingnan mo naman, very Yeah. cozy ang place. Meron na rin niya anak na Sodso Eatery. Yun, isa sa kasama mga niya. additional business po natin, yung Sodso Kaya nga. Eatery. Kaya nga yung sinasabi natin tuloy-tuloy na pagbo-blossom, paglago. Sabi nga ni Alex Ayala, pag lumago, hindi nahihinto. Yan. Kaya tuloy-tuloy na Tuloy-tuloy. yan. Kaya yung ating mga businesses din, anak. Ayan, yung mushroom farming na tinuturo ni Kuya Pastor Ezekiel. Opo. ng Indang. Family Yes. Nut sa Indang. Mushroom farming yan. At, ayan, Ayan. may video po yan. Diyan galing pa yung ating mga pagkain na kinain po natin when we Oo went nga, to oo nga. Tipanan Cafe. Kaya nga, parang hindi mushroom. Oh, galing, oh. Yes, may mushroom, yun? Actually, mushroom if I'm not sisig. mistaken pa, siya po ay na-interview na rin ni Jessica Soho. Tama po Oo, ba? correct. Oo. At So, dadalhin din natin dito yan, anak, Yan. sa Nueva Ecija. Yeah, mahilig naman sa kabuti si Yuan at si Cody. So, masarap po yan. Actually, talaga nakakabigla yung lasa niya. Kami ni Cody talagang solve na solve po kami sa mga kinain namin. Kasi mushroom, sisig, mushroom, Mushroom Shanghai. Shanghai, ano pa po ba? Mushroom Tempura, tocino. tocino, tapa, ano pa? Codes. Longganisa. Kebab, may kebab pa yan, may longganisa. And mushroom Burger. coffee, meron ba? Mushroom burger. Wala. Burger. Burger pala. Mushroom burger, of course. Napakasarap po niyan. Talagang hindi kami nagbibiro. Sulit na sulit, healthy ang ating mushroom business. And kung kayo po ay malapit-lapit dyan sa South, nandyan po sila sa Indang, Cavite, Correct. ang Tipanan Cafe. And yan. Talking about, anak, kapag lumago, hindi nahihinto, alam natin, meron tayong nugget na the more the portions are blossoming, the more the integration is happening. Yan. Sabihin, makikinabang, katulad ng nangyari kay Alex Ayala na saan nakinabang ang buong bayan Yes. sa paglago niya sa kanyang dimensyon, sa kanyang sports, at of course in particular sa tennis, ay nakinabang ang ating buong bayan. At ganun din naman sa paglago ng mga platforms natin, mga leg ng ating Samba Pilipinas Ministry, ang Godly Music, Godly Finances, Cohabitation, Godly Family, of course, ang Passion for the Body, Reaching the Remnant, ay ang lahat ng ito ay nagiging contribution. Ito ay mga bagay, mga elemento na bumubuo
ng isang bagyo ng galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. And alam niyo po yung mga tagumpay ni Alex Iyala, those are badly needed by our country. Sa pinagdadaanan ng ating bansa ngayon, meron tayong nakikitang ilaw ng tagumpay at ng pagiging mananagumpay, pag-asa Ayan, ng ating. Nakakatuwa talaga every time na. Diba? May pag-asa. Ang mga kabataan natin may pag-asa. No? Yes. Ang mga bata ay kailangan simulan na talagang Yan ay sa mag-train. larangan ng sports pa. No. And of course, our part and we're faithfully doing it. At sabi nyo nga po, tayo ay parte ng pagbuo at pag-contribute Correct. sa isang bagyo ng galaw ng Diyos. Amen. Tulong-tulong anak, ano? Katulad ng gagawin mong kabataan naman na contribution for nation building. Yes, one of my goals, I don't know if it's a dream, is we'll be able to guest Alex Iyala one day in our event. Kabataan naman. Bagay na bagay, di ba? Why not? Di ba? Why not? Imposible, di ba? Yung mga principles na kanyang nilakaran ay mga prinsipyo naman, kung uugatin natin yan, ay nagmula yan, ano? Naka-align yan sa mga prinsipyo ng salita ng Panginoon. Kaya nakita natin ang tagumpay. At marami po pa naapektuhan ito ang mga mindset ng mga kabataan. Marami po Correct, ang ang dami. nagtitennis na ngayon ng mga kabataan. And actually, yung batch po nila Pastora Cecil, sila din po ay nahuhumaling sa larong hindi tennis but pickleball. Yun po ang kanilang kinahuhumalingan ngayon. So, lahat actually, bata o marami. matanda ay nagkakaroon ng interest pa sa mga Correct. sports na... Kaya nga makita natin kasi pag may nakagawa ay makikitang posibilidad. Kaya ganun din naman kapag may mga kabataan na tumatayo sa katwiran Yes. at ito ay nakita ng mga ibang mga kabataan, sila man ay ma-inspire, ma-encourage at makikita nila maganda pala ang resulta, maganda Yes. ang bunga ng paglakad sa katwiran. Amen and amen. At tuloy-tuloy ang mga pangyayari. At of course, we're believing na yung kabataan naman ay panahon na talaga ng mga Pinoy. Correct. At sabi nga ng awitin ay tayo naman. So Correct. let's sing that song tonight. And naniniwala tayo na it's high time for us Filipino sons of God. Ginamit mo noon upang ipahayag ang iyong kapangyarihan sa bayan ding ito. Isinilang si Kristo upang buong mundo'y makakilala sa inyo. Ang bansang alamang siyang binagulan ng pagbabalik ng iyong katotohanan. Ang South Korea naman iyong tinuruan ng tamang pagboy sa iyong paanan. Pinili mo Pilipino, Pilipino, pinili mo. Sa panahong katulad nito, nakasumpong ng biyaya mo ang aming lahi, dahil tayo manggit, tayo naman, tayo naman, may kanya-kanyang panahon ang pagtawag ng Panginoon. Tayo naman, tayo naman, ito ang oras na laan sa ating bayan. Pinili mo, pinili mo,
Sa panahong katulad nito, nakasumpong ng biyaya mo. Ang aming lahi tayo maging. Tayo naman, may kanya-kanyang panahon. Ang pagtawag ng Panginoon, tayo naman. Ito ang oras na laan sa ating bayan. May kanya-kanyang panahon. Ang pagtawag ng Panginoon, tayo naman. Ito ang oras na laan. Ito ang oras na laan. Ito ang oras na laan sa ating bayan. Ito ang oras na laan. Ito ang oras na laan. Ito ang oras na laan sa ating bayan. Tayo naman! Amen! Amen! At amen mga kasamba Pilipinas. Tayo naman, ito ang oras na laan para sa ating bayang Pilipinas. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating pakikilahok, tuloy-tuloy ang ating pagko-contribute mga kasamba Pilipinas, at ang galaw ng Diyos sa ating bayan ay talaga namang patuloy na ito ilayabong, patuloy na ito ilalago. At kapag ito ay nakita ang paglago, in the realm of the natural, in the physical realm, hindi na ito hihinto. Tuloy-tuloy na ito, katulad ni Siglo Boy na kasama natin na nagko-contribute. Ayan, nagko-contribute si Siglo Boy. Oh, yun, Siglo Boy. Ayan, nagko-contribute si Siglo Boy dito sa ating pagla-live kapagkat alam natin na ang mga bata ay kasakasali sa mga nagdaragdag ng mga elemento na bumubuo ng bagyo ng galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. Ayan, salamat po Lord for the godly businesses, sabi ni Pastor Steph May. Yes po Lord, power po, salamat po Lord. Samba Pilipinas, sabi ni Pastor Tay Elnar Magpantay. Yes po, sabi ni Pastor Tay Alan Esponilla. Amen and amen po, sabi ni Steph Joy. Ni Sandra Ray, ganun din amen po. Pinili mo, Pilipino, sabi ni Steph Joy. Yes po Lord, sabi ni Pastor Tay Elnar Magpantay. Tayo naman, sabi ni Tita Maris Eres Waco. And of course, we'd like to thank all the businesses that we have, godly businesses that the Lord God has given unto us. Specifically our company, Sodso Educational Consultancy Services, ang patuloy nitong pag-angat at hindi paghinto sa paglago ang ating kumpanya. Talagang gamit natin ang phrase na yon ni Alex Iyala. Napapanahon niya na. Amen po. Yan. And of course, marami tayong businesses. Parami ito. At hindi na ito maaawat. Hindi ko na maiisa-isa po yan. Mauubos ang oras natin. Tignan nyo na lang po dyan. Those are our God-given business. And also, we would like to thank our sponsor for tonight. Ayan, once again. maraming salamat. Advance happy birthday to Ate Maylin Kim from South Korea. And of course, tayo ay looking forward na makapag-celebrate ito kasama siya in person dyan sa Seoul, South Korea. May extension Pa and isang Dak Galbi lang okay na tayo. Or ako naman ang ano pa yung paborito nyo pa? Kalbitang. Ayan. Of course,
At ang paborito namin ni Codes, ang... Meron pa na yung isang ano po? buong manok na may sabaw eh. Yun po yun pa, yung... maliit. Anong tawag doon yun? Samgyetang? Nakalimutan ko. Si Ina alam yan. Pero yung ano kasi pa yung sa inyo po, yung kalbitang, chicken po yun, no? Tama po ba ako? Beef Hindi, yun. beef yun. Ayun. Beef. So yun po yung samgyetang ba yun, Juan? Masarap yun. Isang buong... Ayun, no, tama. Isang Chicken buong yun. na maliit na manok. Tama nga, pa, Pero chicken. Parang Ayun yun nga niluluto po yun. natin na chicken soup. Ayun, parang ganun po yun. So, chicken daw yung sabi ni Professor Ina. And of course, excited tayo hindi lang sa pagkain, pero of course, yung mga tinanim natin during the early days of Samba Pilipinas, yun, ay excited tayo makita ang pagtubo nito. Kaya Correct. tayo ay pabalik na ng South Korea. And si Ate Maylin King, of course, ang mga paglibot nila dyan. Titignan sa natin, anak, Everland. ang paglago. Ang ang paglago ng mga tinanim natin sa Yan, South Korea. yan. At makikita natin, hindi nahihinto yan. Ayan, Yes. ayan, tinan mo na yung kanilang... Parang buhok lang ni Ate Maylin yan nung tayo ay pumunta sa maikli ang buhok sa niya. Everland yata yan. Everland, yes. Ayan, nasaya, no? Ayan, pero mukhang mainit, ha? So, pagbalik natin dyan. Of course, ang Pagbalik hinahabol natin, malamig. yung lamig, of course. At kayo po ay, bago tayo matapos tonight pa, ay i-announce ko lang po kung meron kayong mga jacket po dyan na naitatabi, ay pwede po ninyong ipakita kay Pastora Cecil kasi po pinaghahandaan niya na ating pagpunta. Pero do not forget to follow our TikTok account pa. Correct. Sir Mark M. dyan po sa TikTok. Paki-follow po ninyo. At every Saturday po yan, special ang live natin kasi ano po yan, buong banda ng UNAS. Correct. Pero every day po, night po yan, alas 9 ng gabi. Kung available naman kayo, wala kayong ginagawa, samahan niyo po ako na mag-live at dyan po yan sa TikTok. And of course pa, any last words for tonight before we go? Baka may nakalimutan po ako. Kasama sa paglago ng portion ng Godly Ayan. Finances, Godly Music. Music. Itong TikTok na ginagawa mo, anak. At napakaganda, no, na tayo naman ay ginagawa natin according to the instructions at alam natin si Lord ang bahala sa atin. Sabi ng witness ng banal na kasulatan, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen. Supernatural things are being added, lumalago at hindi na humihinto ang galaw ng Diyos. Kaya maraming salamat mga kasamba Pilipinas na muli ay sa ating munting programa ng Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas ay nagkasama-sama tayo. Salamat sa inyong pakikitoka, salamat sa inyong pakikiambag at anumang elemento ito na ating ginagawa upang magkaroon ng atmosphere na naka-ready para sa pagbuo ng bagyo ng galaw ng Diyos sa ating bayan, ay alam natin na ito ay malaking bagay. Amen and amen. Ate Yuan, any last words? Ayan, thank you po for worshiping with us and having fellowship with us po this Saturday evening. And see you po muli next Samba live. Pilipinas! See you po sa TikTok ni Sir Mark. Ayan. Maraming salamat to Ate Yuan. Of course, pwedeng magbago. Maraming salamat to Kuya Hagay na Ate Ina and Kuya Aris. At patuloy natin improve ang ating Samba Pilipinas online station at paparating nating segment pa na nabanggit niyo po Correct. sa akin, ang Kabataan naman segment. Correct. And ito po ay papalapit na at paparating na. And please continue to pray for our ministry. And if you can support our ministry, andyan po ang GCash account na pwede nyo pagsenda ng support. Huwag nyo kakalimutan, Kabataan naman po. If you would want to bring this to your places, pwede na po kayo mag-book ng inyong mga schedules as early as now. Maraming salamat for those who join us tonight. Hanggang sa muli, next Saturday ulit, 6 p.m. Philippine time. Magsama-sama tayo dito sa Samba Pilipinas Online Station Presents 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! Good night, everybody.